Lapnisan ang tawag sa punong ito o agar. Maraming pakinabang, kaya naman nanganganib ng maubos. Sa mga pinakaliblib na kagubatan ng Visayas at Mindanao, matatagpuan ang isang klase ng puno na ang katas in demand abroad. Mga dayuhan pangaraw mismo ang dumarayo sa mga bayan-bayan, makahanap lang ng mapagkukunan ng punong ito. Pati online, marami ang nag-i-inquire. Ang bentahan kasi ng kahoy at ng katas umaabot mula 50,000 hanggang 300,000 pesos kada kilo. Kaya naman ang turing dito, liquid gold. Maraming araw ngayon sa ating mga kababayan dito yumaman. Ito ang puno ng agar o lapnisan. Ano bang meron sa punong ito? Sa video, makikitang pinaaapuyan ang kahoy ng lapnisan para raw malaman kung magandang klase ang langis nito. Naglabas na yung mga mantika niya. Ito ang mantika niya, oh. Ay, oo. Nag-produce siya ng oil. Sa isang bayan sa Leyte, nakilala ng aming team si Bobby. Hindi niya tunay na pangalan. Nito lang Hulyo nung nalaman niya mula sa mga buyer niyang foreigner na may malaking demand para sa lapnisan. Dako pa uban lagi ng kuhag lapnisan. Pag saka na magbukid nga, first time mo dito, nakita na mo itong puno nga dako, pinutol namin. Yun nga lang, tumutubo lang ito sa pinakaliblib na bahagi ng gubat. Kailan kayo bumabalik po doon para manguha po? 2 bisis, 1 linggo. Hindi naubos lahat yon kasi malaking kahoy. 500 pesos lang ang kinikita ni Bobby kada linggo sa pagko-construction. Pero ngayon, kumikita na siya ng mula 50,000 hanggang 300,000 pesos kada kilo ng lapnisan. Ibulto raman tog mga 910,000, 2 bag. Dito sa bayan namin, maraming kumita ng... Dati, nakatira lang si Bobby sa kubo. Ngayon, meron na siyang bahay na bato. Ang mangungoprang si Carding, hindi rin niya tunay na pangalan. Nito lang daw Abril, nilapitan siya ng isang Amerikano na meron pang daladalang larawan ng agarwood. Nagtanong daw ito kung saan ito matatagpuan. Mahalaga raw ito, mahal. Hindi pa kami naniwala kasi wala namang ganun talagang kahoy lang, ganung kahalaga. Sa umpisa, 50,000. Tapos sa katagal ng katagal, pataas ng pataas siya, umabot ng 300 hanggang umabot ng 1 million. Kaya ginawa nila, sila mismo nagpadala ng tao, guide ba? Dinadaan-daanan pala namin yung kahoy. Yun na pala yun, kasi hindi nga namin kilala yung mga kahoy. Nung nagsimula na silang kumita, si Carding tumigil na sa pagkukopra. Tumutok na lang sa paghahanap at pagbebenta ng lapnisan. Itong items na to, pag sinisindihan, doon malalaman kung tunay siya o hindi, kasi malalaman niyang amoy ng agar. Mabango, sir? Parang amoy pili. Mabango. Ang magandang klase raw ng kahoy na lapnisan, yung itim na itim ang kulay na naibibenta ng 300,000 pesos kada kilo. May inchik, kano, may isa pang negro. Basta maraming mga buyer dito na kasama-sama na namin. Kakilala ko, may nakabiling motor, may nakapagawa ng bahay. Kada transaksyon, hindi bababa sa 200,000 pesos ang kanilang pinaghahati-hatian. Parang katumbas ng ginto din yan eh. Tapos pinag-aagawan pa yan sa bundok. May na-disgrasya na doon sa bundok dahil lang yan. Nalaman na lang, patay na lang sila doon. Kahaka lang, baka inagawan ng items doon sa bundok. Marami akong kakilalang kumikita na sila ng mahigit 3 milyon. Si alias Butch naman, middleman. Kada transaksyon, kumikita ng hindi raw bababa sa 500 pesos. 10%, buyer 10% din. Tapos maghati-hati kami mga dicer. Yung maliliit, yung mga chips, 50,000, minsan 40,000. Yung mga malalaki, 200,000, pataas na po. May tanim din siyang punla ng lapnisan sa kanyang bakuran. Good morning. Puntahan natin yung seedling ko dito na lapnisan. Ayan. Mga pure black na lapnisan. 5 years. Pwede na itong harbisin. Katunayan, pati online, talamak na rin ang bentahan ng punla ng agarwood. Nagkaubusan na ng agarwood dito eh. Dati maramihan, ngayon konti-konti na at maliliit na yung nakukuha nila. Nauubos na sa kapuputol sir eh. Ang puno ng lapnisan, endemic o tumutubo lang sa mga liblib na gubat ng Vietnam, China at Pilipinas.
tumatagal ng 15 to 20 years bago ito tuluyang yumabong. Tumataas mula 10 to 12 feet at nabubuhay lang sa mga malalamig o matataas na lugar. Pero ano ba kasing meron sa punong ito? Ang katas mula sa puno ng lapnisan, ginagawang sangkap sa pinakamahal na klase ng pabango at insenso sa Thailand at sa Korea. Ang oil nito, ginagamit din daw sa paggawa ng medicinal wine. Taong 2016 pa raw, nung pinaniniwalaang nagsimula ang bentahan ng lapnisan dito sa Pilipinas. Pero ayon sa DENR o Department of Environment and Natural Resources, illegal ang bentahan nito. Inuulit po namin, illegal ang bentahan ng lapnisan o agarwood. Endangered o nanganganib na kasing maubos ang mga ito sa ating mga gubat. Maging aware yung mga kababayan natin na may mga mahalaga tayong mga item na ganito. Ilan lang yung mga maaaring mapag-akunan ng mga halaman na ito. Pati ang pagbebenta ng punla ng lapnisan, may regulasyon din daw. Ilang banyaga ang nahuli ng NBI dahil sa iligal na pagbibenta ng agarwood. Timbog sa isang bypass operation ng NBI Environmental Crime Division ang isang Chinese national, Indonesian at kasama nitong Pilipino. Matagal nang binabantayan ng mga otoridad ang mga sospek na sangkot sa malakiang bentahan ng agarwood. Tulang Hunyo, 2 Chinese national ang naaresto sa bayan ng Abuyog sa Leyte. Kasabwat daw ang 2 pang Pilipino dahil sa kalakalan ng lapnisan. Itong 2 insect, sila yung buyer. Si Grace naman, Pinoy, siya yung nakipag-transaction doon sa mga nagbibinta ng mga agarwood. More or less 9.4 kilos. Gayunman, nakalaya sila matapos magpiyansa. Halaga ng agarwood chips na ibabiyahe sana pa Middle East. Sa Butuan City naman sa Mindanao, 5 Vietnamese ang naaresto matapos maaktuhang nagbabiyahe ng kilo-kilong high-end na agarwood na ang halaga tinatayang aabot ng 5.8 million pesos. Natin nga alam na mismo tayo, ninanakawan tayo sa sarili nating bakod. Si Tatay Luciano, dahil pag-aari naman daw niya ang lupa sa gubat kung saan nakatanim ang lapnisan, naengganyong putulin ang mga ito para ibenta. Ang kikitain daw niya rito, ipambibili sana ng panggamot sa kanyang rayuma. Nakakinig lang ako ng mga salita ng iba nga mayroon bumili pero kumuha ako. Pero nahuli siya dahil dito, 2 araw siyang nakulong at kinailangang magpiyansa ng 24,000 pesos. Sinabihan ko yung mga pulis nga, sir, patawanan ako, matanda na ako. Sabi nila, takbo tay. Ay ko, hindi ko na tumakbo. Bumalik pa ho ba kayo sa bundok? Hindi na ako, sir. Sinabihan ako ng abogadang huwag ka nang bumalik. Bayaan ko na ng lupa ko doon. Marami ang nasisilaw dahil sa magandang presyo ng lapnisan. Easy money, ika nga. Pero sa epekto nito sa ating kalikasan, mas malaki ang posible nating pagbayaran. Thank you for watching mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.